passages Recording in sa progress. Bible from Matthew 6 verses 5 to 15 ano. 5 to 15. Ayan yung basahin ko ang salita ng ating Panginoon. Pwede po ba tayo lahat tumayo bilang paggagalang sa salita, sa buhay na salita ng ating Panginoon? Basahin ko po. Kapag nanalangin kayo, huwag kayo tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama na nakikita na ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ninyong ang inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban, dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mo kaming hahayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Tayo po manalangin saglit. Lord, salamat po sa inyong mga salita. Salamat sa ministry ng inyong mga salita. Nawa ay patuloy kaming baguhin ito. Patuloy na bigyan ng kapayapaan ng aming mga puso. Higit sa lahat, Panginoon, ay patuloy kaming maging kawangis ninyo sa aming kristyanong pamumuhay. Lord, minsan pa namin pinagkakatiwala sa iyo mga sandaling ito. Alam po namin, Panginoon, na may iba't iba kaming dalahin, may iba't iba kaming mga isipin. Pero Lord, sa inyong mga salita, Panginoon, ay meron pong kapayapaan at kapahingahan. Kaya turuan niyo po kami at gabayan niyo po ang inyong lingkod sa pagbabahagi ng inyong salita. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen, Amen. Tayo po lahat ay makapapo. Teach us to pray. Alam niyo po, isa sa mga napakahirap na mensahe itong gawin, to tell you honestly, isa sa mahirap na mensaheng aking pinag-aralan dahil ito ay una, galing ito sa bibig mismo ng ating Panginoong Jesus from His Word Himself. Ano po, siya mismo ang nagsalita dito. Pangalawa, dahil ito ay salitang pananalangin, and sabi ko nga sa inyo nitong mga nakalipas na linggo, isa sa pinaka-struggle nating mga Kristiyano ay manalangin, sa mga tina-challenge sa ating mga Kristiyano yung manalangin. Hindi ko alam kung sa ating pag-aaral, sa ating pinag-uusapang pananalangin, ay nagkakaroon na tayo ng heart to pray, nagkakaroon na tayong passion to pray. Last time, pinag-usapan natin yung Diyos na nakikinig sa ating mga panalangin, to the one who is able, capable, na to keep us from falling, to protect us from falling. Pinag-usapan natin yung Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Nabanggit ko nga rin na minsan yung ating mga panalangin ay hindi patungkol sa ating mga comfortability, hindi patungkol sa mga request natin Hindi patungkol sa mga gusto natin. Ang tugon ng Panginoon sa ating mga panalangin ay patungkol sa conformity, yung sa wangis ng ating Panginoong Hesus, sa pagbabago sa atin, Kaya sa oras na to, pag-uusapan natin muli itong panalangin. Minsan, may isang bata na hinahabol ng leon. Nasubukan niyo na bang magpahabol sa leon? May nahabol siya, At habang siya hinahabol, sabi nung bata, gawin niyo nga pong Kristiyano itong leon para hindi na ako habulin, Nananalangin siya. Sabi niya, gawin niyo nga po itong Kristiyano itong leon para hindi ako sasakmalin, hindi ako kakagatin, hindi ako papatayin. Takbo siya ng takbo, at nung siya tumatakbo, pagtingin niya sa likod, hindi na niya nakita yung leon. Sabi niya, praise the Lord. Nakikinig talaga ang Panginoon sa ating mga panalangin. Amen po ba? Nakikinig ang Lord sa ating mga panalangin, nakikinig siya. Tapos to make the story short, nakita niya ulit yung lion, Nagpe-pray. Sabi niya, talagang
naging Kristiyano itong leon, ano, tumutugon talaga ang Panginoon sa panalangin. Tapos nung siya'y papalapit, pinapakinggan niya yung prayer ng leon, ng lion. Sabi, nung nakinig siya, laking gulat niya. Kasi ang prayer ng lion ay ganito: bless this food. In Jesus' name we pray. Nag, nag-pray pala siya para sa kanyang kakainin. Pinag-pray din pala siya. Ano. Pero minsan, ganun tayo manalangin, ano, minsan kapag kakain na lang, minsan nga nakakalimutan pa, ano. Pangalawa, kapag in case of emergency, ano, saan po tayo dito? Tuwing kakain o in case of emergency tayo nagpe-pray, ano po. Same, ano, totoo yan. Talagang, minsan yun na lang yung ating ginagawa, ano, kapag kailangan in case of emergency. Pangalawa ay yung kapag may mga pagkain. Dito sa UAE, alam natin na meron silang mga numbers, emergency numbers, na kung saan in case of emergency, kung kailangan natin ng tulong, kung kailangan natin ng help, ito yung mga numbers na binigay nila. Pero tayo, alam natin na meron tayong Diyos, ano, na nakasubaybay. Yung ating yung inaawit, He never sleeps, ano, He never slumbers, ano, na anuman ang ating, anytime, pwede nating lapitan ng ating Panginoon. Yung binasa natin kanina, kilala natin itong the Lord's Prayer, ano, kilala natin to, naririnig natin to sa maraming grupo na ni-recite ito from time to time, ano, binabanggit ito from time to time. Pero kung ating pag-aaralan, ano, kung ating titingnan, ano, may tinuturo ang Panginoong Hesus dito sa pananalangin nito. In fact, sabi ko nga sa inyo kanina, mismo sa salita, mismo sa bibig ng Panginoong Hesus, nanggaling ang mga katagang ito. Kaya dalawang bagay yung kino-communicate sa atin ng Panginoon nung tinuro niya to. Una, yung nature ng pananalangin, the nature of prayer, ano. Yun yung isa niyang tinuturo. Ano ba ang pananalangin? Ano ba dapat? Paano ba manalangin? Kung titingnan natin yung verses 5, 6, and 7, ano sabi dito? Sabi ng Panginoong Jesus, kapag nananalangin kayo. So the nature of prayer is communication. Tama? Hindi niya sinabing kapag gusto mo lang manalangin eh. Ang sabi ng Panginoong Isus, kapag nananalangin kayo. So, ine-expect ng Lord na tayong lahat ay nananalangin. Ine-expect ng Panginoon na tayong lahat ay tumatawag sa Kanya. Ano? So, parang dapat routine na natin yan. Dapat lifestyle natin. Ano? Sabi ng Panginoong Isus, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. So, alam natin, sa English version, ang term dito ay hypocrites, ano, mga hipokrito sa Tagalog, ano, mapagkunwari na iba yung kanilang ano ba tawag doon? Dalawa ang kanilang pagkatao, no? Kapag kaharap nila yung itong taong to, ganito sila. Kapag hindi mga parang gano'n, mapagkunwari, ano. At ito yung sinasabi ng Panginoong Hesus. Kung titingnan nyo pa, meron siyang isang grupo na binanggit sa Hentil, verse 7. Sa pananalangin ninyo, huwag kayong gagamit ng maraming salita na walang kabuluhan gaya ng ginagawa ng mga Hentil. Ibig sabihin, ongoing. Nung panahon ng Panginoong Hesus, may mga hipokritong nananalangin at binanggit niya itong mga Hentil. Kung titingnan natin, itong mga Hentil ay talagang meron silang iba't ibang Diyos-Diyosan eh. At sila yung talagang mapagpanggap. Ano po? Nananalangin lang sila kapag sila magkakasama. Nananalangin lang sila kapag maraming tao ang nakatingin. At ito yung sinasabi ng Panginoong Jesus, huwag niyong gayahin itong mga hipokritong ito. Huwag niyong gayahin itong mga mapagpaimbabaw, itong mapagpanggap na ito. Nakakalungkot sa panahon ngayon, di po ba? Minsan nagpe-pray na lang tayo kapag tayo magkakasama. At ito yung tinatawag natin modern hypocrite, ano po? Na kung saan kapag tayo magkakasama, tsaka na lang tayo magpe-pray. Pag hindi na tayo magkakasama, wala na tayong pagpapahalaga sa ating personal na pananalangin. Baka isa po tayo sa tinuturo ng ating Panginoong Hesus. Baka isa po tayo ng sabihan ng ating Panginoong Hesus. Na kung saan, kapag tayo magkakasama, prayerful tayo, pero kapag tayo solo na, kapag tayo magkakahiwalay na, hindi na ho natin pinahahalagaan ang pananalangin, ano po. Nung sinabi ng Panginoong Jesus, itong mga katagang ito, Our Father in Heaven, hallowed be your name. Tinuturo po niya yung the nature of prayer, ano, kung paanong totoo ang panalangin, kung paanong legit
ang pananalangin. Pangalawang tinuturo ng ating Panginoong Hesus, hindi lang yung the nature of prayer, kundi the need for prayer. Bakit kailangan nating manalangin? Bakit kailangan nating pahalagahan ang pananalangin? At lagi ko pong sinasabi sa inyo, di po ba, minsan hindi natin priority ang pananalangin. Minsan wala tayong programa para manalangin sa ating personal na buhay. Di po ba? Tandaan nyo no sinabi ko, parang last time, sinabi ko, kapag hindi na natin pinahalagahan ang buhay pananalangin natin, hindi na rin natin pahalagahan ang buhay panalangin ng iglesia. Kasi hindi personal na buhay natin, hindi natin pinahalagahan, how much more sa family o sa pamilya ng ating Panginoon. Kaya dalawang bagay ang tinuturo ng Panginoong Hesus dito sa ating binasa, the nature of prayer and the need for prayer. Sabi sa libro ng Church Dogmatic ni Dr. Karl Barth, in the Lord's Prayer, Jesus teaches us to look beyond ourselves to the glory of God and the needs of the world. It is a call to recognize our dependence on God and to align our wills with these eternal purposes. Ang Lord's Prayer daw ay nagtuturo sa atin para tingnan natin ang ating mga sarili na kailangan nating manalangin. Tinuturo ng the Lord's Prayer na kailangan nating tingnan ang ating Panginoon, magtiwala sa ating Panginoon at i-align yung ating mga kalooban, yung ating mga gusto sa ating Panginoon. Sa araw na to, tingnan natin, tinuro ng Panginoong Hesus yung the Lord's Prayer. Ano ba yung tinuturo niya sa atin? Ano ba yung kino-communicate niya sa atin? Ano ba dapat ito? So again, hindi tayo against sa mga grupong binabanggit ito kapag sila nananalangin. Pero sa malalim na pag-aaral, tingnan natin, ano yung tinuturo ng Panginoong Hesus dito kapag tayo ay nananalangin? Una, makikita natin yung salitang respect. Na kapag tayo ay nananalangin, napakahalaga po ng pag-respect sa ating Panginoon. Sabi nga po ay ganito, names can produce a very strong reactions or strong feelings in people. Kapag daw po nabanggit yung isang pangalan, pwede ito mag-produce ng iba't ibang reaction. Halimbawa, pag nabanggit ang pangalan ko, ano pong naalala niyo sa akin? Huwag ka na magsalita. Halimbawa, pag pangalan ni Jimbo, ano naalala niyo? Diba? Nagpo-produce to ng iba't ibang reaction eh. Minsan, halimbawa, pagkausap natin ay manager natin, paano tayo makikipag-usap sa mga manager natin, di ba? Magalang, di po ba? Pagkausap natin yung ating kaibigan, may biruan, siyempre, iba't iba tayo ng reaction. Pero kapag kausap natin ang ating Panginoon, ano po yung ating reaction o ano po yung ating ibinibigay na paggalang sa ating Panginoon? O hindi na natin ginagalang ang ating Panginoon. Kaya napakalaga ng tinuro ng Panginoon. So sabi niya, ganito kayo dapat manalangin. Ama naming nasa langit. Tingnan niyo po yung the word, Ama namin. Our Father in heaven. Hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done. Your will be done in heaven. So makikita natin yung in-address ng Panginoon. Ganito kayo dapat manalangin. Dapat may paggalang. Kasi yung pinapanalanginan mo, yung kinakausap mo, ay isang Diyos na buhay. Hindi siya yung gawa-gawang tao lamang. Amen po ba? Yung kasama nating Diyos ngayon, hindi siya gawa-gawa. In fact, siya yung gumawa sa atin. Siya yung nagbigay sa atin ng buhay. Banal ang ating Panginoon. Kaya nga, dalawang bagay ang makikita natin dyan. When Jesus said, Our Father in heaven, it's all about reverence. Paggalang sa ating Panginoon. Paggalang. Every time we pray, dapat yan ay may paggalang, may pagrespeto, Imagine niyo po, yung kausap natin, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Ano sabi ng message last Saturday? To the one who is able, omniscient, omnipotent, omnipresent, siya yung Diyos na kausap natin. At sabi ng Panginoon Jesus, every time na magpipray kayo, bigyan nyo ng paggalang kasi ang kausap nyo ay isang Diyos na buhay. It's all about reverence. At pangalawa na makikita natin na tinuturo ng Panginoong Jesus dito, it's all about relationship. So sinabi niyang, Ama namin, Father, yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos na banal,
pwede niyong tawaging ama. Pwede niyong tawaging tatay. Kaya itong panalangin, itong Lord's Prayer ay isang panalangin ng mission. Ano po? At ito yung purpose ng Lord's Prayer na maraming taong tumawag sa Kanya bilang isang ama. Hindi lang to recite, hindi lang para i-memorize itong mga tinuro ng Panginoong Hesus, kundi it's all about relationship. Na ang Diyos ay willing makinig sa ating mga panalangin. Na ang Diyos na banal, ang Diyos na kayang gawin ang lahat ng bagay, ang Diyos na makapangyarihan, willing makinig sa ating mga panalangin. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoong sa katotohanan na ito? Itong katotohanan na ito pa lang, sapat na eh. Imagine niyo po, mismong siya gumawa ng kaparaanan para muling bumalik yung connection natin sa Kanya. At pwede natin siyang tawaging Abba Father. Pwede natin siyang tawaging Ama. Pwede natin siyang tawaging Father. This is endearment, na yung relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga nito. Our Father in heaven, hallowed be your name. So alam natin, connection ang prayer, At sinabi pa niyo, your kingdom come, your will be done in heaven, on earth, as it is in heaven. Anong tinuturo diyan? Your kingdom come. Anong tinuturong prinsipyo diyan? Nung sinabi ng Panginoon, sabi niyo, your kingdom come. Ano ibig sabihin niyan? Kasi doon sa langit, walang karamdaman. Tama? Nung sinabing your kingdom come, Lord, pwede ko bang maranasan na makalaya ako sa aking karamdaman? Nung sa langit, walang kaguluhan. Lord, your kingdom come, pwede ko po bang maranasan yung kaharian mo na walang kaguluhan? Your kingdom come. Lord, yan, walang pagkukulang. Pwede ko bang maranasan yan dito sa aking kalagayan ngayon? Your kingdom come. Ito maganda sa ating Panginoong Hesus. Hindi lang siya nakikinig sa ating mga panalangin. Hindi lang siya tumutugon sa ating mga panalangin. Pinapakilala pa niya na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay. May mga petisyon tayo, may mga request tayo, Pero pinapakinggan ng Panginoon ang ating mga panalangin. Sabi ng isang church father, si Thomas Aquinas, the Lord's Prayer is the most perfect prayer. It contains everything we need to ask of God, the sanctification of His name, and the coming of His kingdom, and the fulfillment of His will, both in heaven and on earth. Parang ito na yung pinaka-perfect na panalangin, na maparangalan ng ating Panginoong Hesus at isanctify tayo ng Panginoon sa pamamagitan that your kingdom, God's kingdom, will come sa ating mga buhay. Sa ating mga buhay. Ano yung tinuturo ng Panginoong Hesus kapag tayo ay nananalangin? Dapat may pagrespeto, may paggalang, may pagbigay ng paggalang sa ating Panginoon. Pangalawa, how did Jesus teach us to pray? Una, respect. Pangalawa, itong request. Tingin ko, ito yung pinakagusto ng maraming lahat. Gusto natin mag-request Mag-request. Sabi ng Panginoong Hesus sa verses 11 to 12 o unang bahagi ng verse 11, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Tingnan nyo nga yung katabi kung gutom na ulit. Kung nagugutom na ulit, bigyan nyo kami ng pagkain araw-araw. So, dalawang bagay ang pinapakita ng Panginoong Hesus dito. Araw-araw meron tayong pangangailangan. Araw-araw. Kaya nga tayo nagtatrabaho. Kaya nga tayo ay nandito kasi may mga pangangailangan tayo. At dalawang bagay ang tinuturo ng Panginoong Hesus niyan. What are our daily needs? Una, yung spiritual maturity. Tingin ko, ito yung itinuturo sa atin ng Panginoong Hesus. Yung sinabi ng Panginoong Hesus, ipanalangin mo na give us this day our daily bread. Tingin ko, ang tinuturo ng Panginoong Hesus dito ay hingin natin yung spiritual food sa Kanya araw-araw. Hingin natin sa ating Panginoon yung pangangailangan ng ating spiritual. Lord, ano ba yung ipapakain mo sa akin ngayong araw na to? Lord, ano ba yung gusto mong matutunan ko ngayong araw na to? Kaya nga yung ating MTM outline, napakahalaga ng applied obedience. Napakahalaga ng application. Tingnan niyo po, Jeremiah 16, 16 to 12. Your words, 16 lang po yan, 16, your words were found and I ate them, and your words became a joy,
to me and the delight of my heart, for I have been called by your name, Lord God of armies. Ano po? Your words were found and I ate them. Ano po? Kinain nila yung salita ng ating Panginoon. Ezekiel 3 verse 3, and he said to me, Son of man, feed your stomach and fill your body with this scroll which I am giving you. Yung scroll po yun, yun yung Pentateuch na tinatawag na yung 5 books, ano po, with this scroll which I am giving you. Then I ate it, and it was as sweet as honey in my mouth. Ano po. So, ano yung unang pangangailangan natin? Yung spiritual maturity. Sabi ko nga po sa inyo lagi, ano po, ang goal natin ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Ano po? So, tingnan nyo nga po ang inyong katabi kung nagiging kawangis na yan ng Panginoong Hesus. So, yun ang goal natin. Ano po? At ano yung, hindi ko lang po nakasama sa PowerPoint, ang isa sa panalangin natin, yung give us daily bread, ay nag-a-align po yan sa bunga ng banal na espiritu. Ano po? Yung pag-ibig, mas lalo po bang mapagmahal yung katabi ninyo? Mas lalo po bang mapagpatawad? Mas lalo po bang pagpasensya? Mas lalo po bang maunawain? Buti na lang maunawain po yung katabi ko. At mapagmahal, ano po. So, ganun yung ating spiritual maturity. Yun yung kawangis o wangis ng ating Panginoong Hesus. Yun yung likeness. Ito yung goal ng panalangin, di po ba? Sabi ko sa inyo last time. Ito yung isa sa goal ng panalangin, ang maging kawangis ng ating Panginoong Hesus. Pangalawa, ang pangangailangan natin, daily needs, ay hindi lang yung spiritual maturity. Napakahalaga ng physical mentality. Ano po? Napakahalaga ng kalusugan. Ano po? Napakahalaga ng maayos na kalusugan. Ano po? Kaya nga, ni-encourage natin, mag-bike na po yung mga magbabike. Kung kaya nyo pang mag-bike, ano po, mag-basketball na yung kaya mag-basketball, mag-walking na, mag-walking, ano man ang exercise. Kasi mahalaga po ang katawan. Ano po, mahalaga yung ating physical na activities. At isa sa mga pangangailangan natin yan araw-araw. But, papasok din dito, yung sinabi ng Panginoong Hesus, give us today our daily bread. Hindi po sinabi ng Panginoong Hesus na give us the whole month for our daily bread. Ano po? Hindi niya sinabing ipanalangin niyo na give us the whole year for our daily bread. Ano po? Ang sinabi niya today. Alam niyo po kung bakit? Kasi madalas po tayong makalimot kapag meron na, nakakalimutan na ho natin ang ating Panginoon. Nung nagpe-pray tayo ng trabaho, nung nagkatrabaho na po tayo, di po ba, minsan nakakalimot tayo sa Panginoon. Nung tayo po ay nagkaroon ng maayos na kalusugan, nagpe-pray tayo ng maayos na kalusugan, yung binigay ng Panginoon, minsan hindi na natin siya naalalang pasalamatan. Kaya na sinabi niya, yung prinsipyo niya, give us today. Yung sapat lang, yung sakto lang Panginoon. In fact, pinoprovide ng Panginoon ng ating pangangailangan. Alam niyo, para may advance ang kaharian niya dito sa lupa. Para tayo ay mag-mission. Ulitin ko po pinoprovide ng Lord ang ating pangangailangan para sa ating pagmimisyon. Ano po? To advance God's kingdom. Ano po? Pinoprovide ng Lord ang ating lakas para tayo ay magmisyon. Pinoprovide ng Lord ang ating lakas para tayo ay humayo. Pinoprovide ng Lord ang ating mga financial na pangangailangan para tayo ay humayo to advance the kingdom of God. Pinoprovide ng Lord yung ating kailangang mentally, emotionally, ano pa, lahat ng aspect ng ating pagkatao, pinoprovide ng Panginoon. Anong purpose? To advance God's kingdom. To advance God's kingdom. Ano po? At sabi nga ni Paul, ano po, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and pleading with thanksgiving, let your request be known to God. Sabi niya, huwag tayong mag-alala patungkol sa maraming bagay. Let your request, ano man yung ating request, ilapit natin sa ating Panginoon. Ano man ang ating kahilingan, ilapit natin sa ating Panginoon. Let it be known, let it made known to God. Ano po? So, how did Jesus teach us to pray? Una, respect, pagrespeto. Pangalawa, request. We can request.
We can request sa ating Panginoon to give us our daily needs, spiritual needs, at yung ating physical mentality. Ano po? Pangatlo ay repentance. Ano po? Repentance. Isa sa mga tinuro ng Panginoong Hesus dito. Alam niyo po, isa sa pinakagusto kong point na tinuro ng Panginoong Hesus dito, that through prayer, we can repent. Through prayer, we can ask forgiveness sa ating Panginoon. Ano po? Sa pamamagitan ng pananalangin, pwede tayong humingi ng tawad sa ating Panginoon. Kahit gaano tayo karumi, kahit gaano kalaki ang ating pagkukulang, kahit gaano kalaki ang ating pagkakasala, through prayer, we can say sorry to God. We can ask forgiveness and we can seek grace sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, ang sabi sa verse 12, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Alam niyo po, napaka-anis ng prayer na to. Pakatawarin niyo kami sa aming mga kasalanan. Ano po? Hindi niya sinasabing sa kasalanan ko lang, aming mga kasalanan, ano po, lahat ng kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Alam niyo po, sa panahon ngayon, ano po, ang dami na nagtuturo ng paghihigante. Ano po? In fact, sa ginagalawan nating mundo, no, lalo sa bansang Pilipinas, puro paghihigante ang naririnig natin. Ano po, kapag tumingin ka ng palabas, ano po, kahit may mga palabas na napanood niyo na po ba itong mga iba't ibang palabas na to, ano po? Ito yung mga ah, ang theme nito o ang tema nito ay patungkol sa pagre-revenge, ano po. So, hindi naman masamang panoodin, ano po. Pero yung theme, ano, yung paghihigante na okay lang gumanti sa mga nakagawa sa iyo ng kasalanan, ano, na para bang doblehin mo pa yung sakit na ginawa sa iyo, ano, sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan, no? At hindi lang sa mga pinapalabas, kahit sa mga libro, napakarami na pong mga libro na nagtuturo na gumanti tayo sa mga taong nakasakit sa atin. Yung ewan ko kung nabasa niyo na 'tong mga libro na 'to, ano po. Yung Your Revenge is in the Mail, ano po. Napaka napaka parang nagiging normal na po sa panahon ngayon ang gumanti sa mga taong nakasakit sa atin. Pero kung babalik tayo sa turo ng panalangin ng Panginoong Hesus, kung babalik tayo sa salita ng ating Panginoong Hesus, sabi ng verses 14 to 15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit, ang warning, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong Ama ang inyong mga kasalanan. Ang inyong mga kasalanan. Pwede po kayo magsabi ng sorry sa inyong katabi, ano, kung kayo po may nakagawa kong pagkakamali, ano po. Sorry. Kung kayo may mga kasalanan, ano, why do I need to forgive? Bakit kailangan nating magpatawad? Ano po? Bakit kailangan nating mag-extend ng forgiveness? Una, dahil pinatawad po tayo ng ating Panginoon. Ano, tayo recipient ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Because God has forgiven me, God has forgiven you. Ano po? Alam niyo po yung pagpapatawad ay libreng binigay ng ating Panginoong Jesus. Nawa, ilibre din nating ibigay sa ibang tao. Though napakahirap, ano, isa sa napakahirap na bagay ang magpatawad. Hindi natin alam, ano, yung mga damdamin ng bawat isa. Pero kailangan natin magpatawad kasi tayo pinatawad lang din ng ating Panginoon eh. Pangalawa, because being angry doesn't work. Hindi naman makakatulong kapag tayo nagalit din ano sa mga tao, ano po. Hindi na matatapos ang kwento kapag gumanti, ano po. Being angry doesn't work. At pangatlo, bakit kailangan natin magpatawad? Because we will need it in the future, ano. Kasi kaya kailangan natin magpatawad kasi darating yung point tayo naman na magkakamali, ano po. Darating yung point tayo naman yung magkakasala, ano. So, kaya kailangan nating magpatawad kasi kakailanganin din natin 'to pagdating ng panahon eh. Sabi may isang kwento no, may bata na kabataan na hindi niya mapatawad ang kanyang parents ano.
lumalapit siya doon sa pastor, sabi niya, hindi ko kayang patawarin ang aking mga magulang. Grabe po ang ginawa sa akin. Hindi ko po kayang patawarin. So, pinag-pray ng pastor, isang taon, ang sabi nung kabataan at kinamusta nung pastor, anak, kamusta? Kamusta na ang iyong sitwasyon? Napatawad mo na ba ang iyong magulang? Ang sabi po nung kabataan, hindi ko pa rin ho mapatawad ang aking magulang. Sobra po ang galit ko pa rin. So pinag-pray ulit ni pastor, isang taon, 2 taon, 3 taon, 5 taon. Sabi niya, kamusta ang iyong damdamin, tutoy o anak? Kamusta na ang relasyon? Sabi niya, hindi ko po kayang patawarin ang aking mga magulang. Alam niya, sabi ng pastor, sige, baka ikaw ang kailangan kong ipag-pray pa. At ang prayer ko sa iyo ay sana hindi ka magkasala. Baka kasi dumating ang panahon, ikaw na ang may kailangan ng salitang sorry. Ano? Salitang sorry. Bakit kailangan nating magpatawad? Kasi tayo po ay nasa mundo pa, no? Ang laki ng tendency magkakamali tayo. Ang laki ng tendency na sinadya man o hindi sinasadya, masaktan natin yung bawat isa sa atin. Ano po? Ang laki ng tendency. Pero sa biyaya ng Panginoong Jesus, dahil tayo recipient ng pagpapatawad ng Panginoong Jesus, we can extend forgiveness to others. Ano po? We can extend forgiveness. So, ano yung tinuturo ng Panginoong Jesus kapag tayo nananalangin? Respect, request, repentance, at pang-apat po, ay babalik tayo sa salitang reverence. Ano po? May paggalang. Ano po? Binuksan ng Panginoong Jesus yung Our Father in Heaven, hallowed be your name. At tinapos niya yung pattern ng pananalangin. At wag mo kaming hayaang matukso. Kung hindi, ligtas mo kami sa masama. Bakit ano? Sabi ng Panginoong Jesus, sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kalwalatian magpakailanman. Amen. At babalik tayo sa prinsipyo na ang goal ng pananalangin natin ay mabigyan ng karangalan ang ating Panginoong Jesus. Ang goal ng bawat panalangin, ito man ay prayer ng petition, ito man ay prayer ng admiration, ito man ay prayer ng confession, ang goal ng bawat panalangin ay magbigay ng karangalan sa ating Panginoon. That's why when we are praying, yours is the kingdom, ang ating sigaw o ang ating sinasabi, Lord, have your way in me. Kayo po ang kumilos sa aking buhay. Lord, kayo po ang gumawa ng kaparaanan sa akin. Lord, kailangan kita. Lord, have your way in me. When we are praying, yours is the power. Lord, I need your strength araw-araw. Lord, I need your strength para ako'y makapag-mission. I need your strength para ako'y makapag-Bible study. I need your strength para makapag-work ako. Lord, I need your strength. When we are praying, yours is the kingdom, yours is the power, and when we pray, yours is the glory. Lord, may you praise in me. Ikaw nawa ang maparangalan sa aking buhay. How did Jesus teach us to pray? Respect, request, repentance, and reverence. At bilang tugon po sa mensahe ng Panginoon ngayong araw na to, tayo po'y dadako sa ating congregational prayer. Ano po. So, pwede ka mag-play, Kuya Riel, ng music, instrumental, ano po, habang tayo nananalangin. And please bear with me, ano po, samahan niyo po ako. Sa mga nasa online po, samahan niyo po kami sa pananalangin. You can say amen, you can agree sa aking panalangin. In fact, ang tawag natin dito ay congregational prayer. Ano po, na tayo'y iisa ng pananalangin, na tayo po ay iisa ng nilalapitan, ano po, that we can respect, we can request, we can repent, and we can give reverence sa ating Panginoon.